Meron na bang mga residente na inilikas sa Batanes dahil sa bagyong Inday? Yes, Ella, wala pa namang malawakang paglikas sa Batanes ngayon pero may mga pamilyang pinapayuhang pansamantalang tumuloy sa kanilang mga kapitbahay sa ilalim ng Adapt Neighbor Scheme. Samantala, pinahinto na ang pagpapalaot ng mga mangingisda matapos lumakas ang alon sa mga baybayin at ilipat na rin sa mga ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Nakapreposisyon na sa bawat munisipyo ang mga family food packs, hygiene kits at kitchen kits sakaling may mga residente mga ilang lumikas. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon dahil isa sa mga inaalala ng ang posibleng pagkaaberya sa komunikasyon kapag lumala ang panahon. Kung sa paghahanda ay nandiyan na po in place na po lagi, pero minsan ang inaalala namin kasi yung komunikasyon dahil minsan unstable, minsan nawawala. So the only thing na fallback namin is yun pong satellite na Starlink po. Sa Cagayan naman, patuloy ang mahinang pag-ulan sa bayan ng Santa Ana dahil sa epekto ng bagyong Inday. Nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang lugar batay sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa. Pinayuhan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag at subaybayan ang mga opisyal na abiso. Samantala, sa Benguet, bumaba naman ang visibility sa ilang bahagi ng Marcos Highway sa Tuba dahil sa makapal na hamog na kaugnay ng masamang panahon. Pinag-iingat ang mga motorista na magbagal sa pagmaneho, panatilihing nakabukas ang ilaw ng sasakyan at maging alerto sa madulas na kalsada lalo na sa mga bahaging may hamog at pag-ulan. Ella, patuloy namang minomonitor ng mga lokal na otoridad sa Batanes, Benguet at Cagayan ang sitwasyon habang binabantayan ang posibleng paglakas ng epekto ng bagyong Inday. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctoler.